less than Mrs. Mildred Pacubas Garcia. A big round of applause. Thank you for your kind introduction, ma'am. You may now be seated. Pwede na po tayo umupo. To the school principal, Mrs. Rodora S. Montero, the faculty and staff, SPATA officials, to the barangay captain of Inirangan, Honorable Jonathan Espejo, and the barangay captain of Reynado, Honorable Alexander Arcinas, together with their barangay officials, the parents, visitors, to all the kindergarten completers, parang nagugutom ng ating mga anak, to all the honor pupils from grade 1 to 5, and of course, our graduates. A blessed morning to all of you. Nagpapasalamat ako sa Inirangan Elementary School through Ma'am Charito sa pag-imbita sa akin bilang inyong guest of honor and speaker for today's special event. And I hope as your guest speaker, may matutunan sa akin ang mga bata ngayong araw, lalo na ang ating mga graduates. Noong gumraduate ako ng elementarya 28 years ago, that was way back 1996. So medyo matanda na ako, no? Isa rin ako sa mga nakaupo dyan. Excited para tanggapin ang ating awards at diploma. At syempre, excited din ako sa high school life. Kayo ba excited kayo, mga graduates? Yes? Bakit tayo excited? Kasi sa high school, magkakaroon tayo ng mga bagong kakilala, mga kaibigan, at syempre, mga crushes. O, diba? O, may napangiti doon. May crush ka na, no? Okay lang yan, that's normal. Ako nga nung grade 1 ako, crush ko yung teacher ko. Kaya first honor ako nung grade 1. Lagi akong pumapasok. Diba? And you have to surround yourself with good people. Dapat piliin nyo kung sino yung sasamahan or kakaibiganan nyo. Dapat yung may magandang impluensya sa inyong pag-aaral at sa inyong buhay. At lumayo kayo sa mga masasamang bisyo at sa mga maling tao na siyang sisira ng inyong kinabukasan. Dahil bad company ruins good morals. Ang masamang barkada ang siyang magdadala sa inyo sa maling landas. Tama ba? Oh. So, baunin nyo yung advice ko na yan sa inyo sa inyong pag-high school, okay? Mga bata, ano ang ating tema ngayong araw? Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Kabataang Pilipino. Ayun, akala ko inaantok na kayo eh. Pakiulit nga po ng sabay-sabay. Kabataang Pilipino. Ayun. Palamigan. Ang sasarap ng mga ngiti, oh. Sobrang saya kasi gumraduate na. Kala nyo tapos na, ha? Para sa mas masagana at mas matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, kailangan nating bigyan ng halagang edukasyon at magkaroon ng disiplina sa pag-aaral. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Very good. So paano kayo magiging pag-asa ng bayan? Nagsisimula yan sa loob ng tahanan. Sa pagiging isa, mabuti, magalang at masunuring anak sa ating mga magulang. At kasunod niyan, ang pagiging isa, puwarang mag-aaral. Importante na magkaroon kayo ng magandang edukasyon para balang araw, makakuha kayo ng magandang trabaho. Kaya makinig sa inyong mga magulang at mga guro at huwag maging pasaway. Naiintindihan niyo ba? Kapag ang lahat ng kabataan ay nakatapos ng pag-aaral, magiging maunlad ang ating bansa. Alam natin ang kahirapan ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay nawawalan ng pag-asang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ngunit, huwag hayaang ang kahirapan ang maging hadlang upang matupad ninyo ang inyong mga hangarin sa buhay at makatulong sa inyong pamilya, lalo na sa sarili nyong bansa. Alam niyo ba, mahirap lang din kami noon. Tuwing sasabitan lang ako ng ribbon at medalya, nagkakaroon ng bagong damit at sapatos. Imagine, minsan sa isang taon lang ako mabilhan ng mga magulang ko ng bagong gamit.
Pero masaya pa rin ako, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. At kahit hindi na ibibigay ng mga magulang ko ang ibang pangangailangan ko, nanging magkapatid, hindi ako kailanman nalungkot or pinanghinaan ng loob. Bagkus naging mabuti ako, anak, para kahit sa simpleng paraan lamang ay makatulong ako sa aking mga magulang. At bilang isang mabuting anak, tuwing umaga bago ako pumasok sa eskwela, alam niyo kung anong ginagawa ko? Nagwawalis sa aming bakuran. Nag-iigib ng tubig sa poso sa gripo. Eh, gripo ba kayo? Or puro faucet na ngayon? At nagdidili din ako ng mga halaman. Nagsasaing na rin ako at naghuhugas ng pinggan bago ay pagkatapos kumain. Kayo, pagising sa umaga, anong ginagawa niyo? Mga honor students, anong ginagawa niyo pagising sa umaga? Nagsa-cellphone, nag-iPad or tablet, o di kaya nagti-TikTok, sayaw ng sayaw yan. Okay lang, basta makakuha kayo ng awards. Katulad ng mga bata kanina. May mga TikTok awards. Congratulations. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay lulong na sa paggamit ng cellphone or gadgets or sa maling bisyo. Kaya madalas tinatamad ng mag-aaral. Tama ba? Minsan pa nga ayaw pumasok sa eskwela kapag walang baong pera. Nagagalit sa kanilang mga magulang kapag hindi na ibigay ang gusto. Tama? May mga ganun ba ngayon? Meron daw. Dapat maging responsable kayo mga anak. Huwag magalit sa inyong mga magulang kapag hindi na ibigay ang gusto nyo. At subukan nyong intindihin ang sitwasyon ng inyong pamilya. Okay? Mag-aral kayo mabuti, magsikap kayo sa pag-aaral para balang araw, mabili nyo ang lahat ng mga gusto nyo sa Lazada at saka sa Shopee. Natawa kayo, mahilig kayo mag-order tapos pag dumating na mama, papa, pakibayaran. Kaya saludo ako sa mga batang may respeto sa kanilang mga magulang at masikap sa pag-aaral kahit na hirap sa buhay. Meron pa bang mga batang ganun ngayon? Yung kahit walang baon, pumapasok pa rin sa eskwela? Meron? Wow, very good. Meron daw, sabi ng mga parents. Tama ba? Meron daw mga parents? Wala. Hindi sila nag-agree. Si Ma'am Charito lang nag-agree. Okay. Nung ako'y nag-aaral pa lamang sa elementary at high school, kahit wala akong baong pera, okay lang. Hindi ko kailanman inaway ang aking mga magulang dahil naiintindihan ko ang sitwasyon ng aming pamilya. Walang regular na trabaho ang nanay at tatay ko. Minsan sumasaylan lang sila para kumita ng pera at may mailagay na pagkain sa lamesa. Ganon ang ginagawa nila. Kaya tuwing tanghali, umuwi na lang ako para kumain. Wala nang merienda sa umaga or sa hapon. Ang importante lang naman sa akin ay makapag-aral mabuti, magkaroon ng mataas na grado, maging honor student, at syempre maging scholar later on para maging libre ang ating pag-aaral sa kolehiyo. Sa pagsisikap ko, gumraduate akong salutatorian nung elementarya at valedictorian naman ako nung high school. Kaya nung college, naging scholar ako. Pero syempre, kailangan kong magsikap sa pag-aaral para mapanatili ko ang mataas na grado at hindi mawala sa akin ang aking scholarship. Bakit? Kasi pag scholar ka, libre ang pag-aaral mo. During my college years, from first year to fourth year, wala akong binayaran na kahit na anong tuition fee. Libre ang naging pag-aaral ko, kaya napakalaking tulong nun para sa aking mga magulang. Kaya, pamasahe ko na lang sa jeep at pangkain sa tanghali ang ginagastos ko sa araw-araw. Hanggang sa gumraduate akong cum laude. Napakasarap sa feeling habang nasa stage ako at nagbibigay ng aking valedictory address. Dahil sa wakas, nakatapos na rin ako ng pag-aaral. At konting kembot na lang, no? Matapos ko nang matupad ang aking mga ambisyon sa buhay. May mahilig dyan mag-TikTok, ano? Kumembot din siya eh. Nakita ko yun. Sa tulong ng aking kamag-anak from Isabela, and the emotional and spiritual support of my family, I was able to finish my studies. Sino sa inyo ang mayaman na at hindi na kailangang mag-aral at magtrabaho pa? Taas ang kamay. Wala. So lahat kayo may pangarap mag-aral? Tama, very good. Pero
mayaman pa kayo, kailangan nyo pa rin mag-aral dahil hindi habang buhay may pera kayo. At hindi habang panahon malakas at may trabaho ang inyong mga magulang. Kailangan nyo mag-aral para sa inyong kinabukasan. Para sa inyong sariling pangarap. May sarili ba kayong pangarap? Tama. Gusto nyo makatulong sa pag-unlad ng bansa? Yes? O, mag-aral kayo. Malay nyo, isang araw maging doktor kayo, di ba? Tapos gamutin niyo lahat ng mga may sakit dito, lalo na dito sa Inirangan, dito sa lugar natin. Hindi ba napakalaking tulong yan para sa mamamayan ng ating bansa? O di kaya maging guro din kayo. Tapos maturuan nyo ang mga batang hindi marunong magsulat at magbasa. So wala nang bobo or mangmang sa Pilipinas at lahat ay aasenso. Dahil ang edukasyon ay instrumento sa pag-unlad. Naniniwala ba kayo? Na kapag may pinag-aralan kayo ay uunlad ang inyong buhay? Yun. May mga sumagot, may mga hindi. Sinasabi ko sa inyo, mag-aral kayo ha. Huwag kayo mag-aasawa ng maaga. May mga natawa. Bakit? Kasi ang edukasyon ang pinaka-importanting pamana sa inyo ng inyong mga magulang na hindi kailanman mananakaw ni man. Kaya mag-aral mabuti at bigyang halaga ang kanilang sakripisyo para kayo ay mapag-aral. Mangula lang siguro pangarap sa buhay ang ayaw mag-aral. Tama ba? O yung mga walang pangarap, itaas ang kamay. Sino ang mga may pangarap? Anong mga pangarap nyo? Yung ating high honor. Anong pangarap mo ba doon? Maging engineer? Akala ko maging piloto. Wow! Gusto niya maging engineer. That's wonderful. Eh, ang ating dalaga dito, anong pangarap mo? Maging engineer din? Wow! So, si engineer kanina, engineer Eduardo yung nagbigay sa inyo ng award. Kaya gusto niyo maging engineer. Ano? Kasi yung pagiging engineer o engineer, maraming pera dyan. Tama ba? Sinusulat o inililista niyo ba ang inyong mga pangarap? Naglilis na kayo? Nagsusulat kayo ng mga pangarap? Sulat niyo para magkatotoo. Sulat niyo. Ako nung estudyante ako, sinulat ko ang aking mga pangarap. Para maalala ko parati na mayroon akong goal na kailangan ma-achieve o ma-abot. Una sa listahan ko, maging isang magaling na guro. Pangalawa, o diba, gusto ko maging guro. Pangalawa, sa pangarap ko, makapunta sa ibang bansa. Sumakay ng eroplano. At ang panghuli, syempre, maging mayaman. O, di ba? Bakit? Sino sa atin ang ayaw yumaman? Sino ang gustong yumaman? O, gusto yung magkapera para mabili niyo lahat ng gusto niyo. Tama? Pero, alam niyo ba? Yung tatlong pangarap ko na yun, walang nakakaalam. Hindi ko sinabi kahit kanino man, kahit sa mga magulang ko. Di nila alam. Sinulat ko lang yun. Tapos, nag-drawing din ako ng eroplano, dinikit ko sa likod ng pintuan ng bahay namin. Tapos, ang sabi ko, sasakay ako sa eroplano one day. Effective naman. Nakasakay ako sa eroplano, di ba? Ayun. Subukan nyo. O ngayon, isusulat nyo din ba ang inyong sariling pangarap? Subukan nyo para maging effective. Sarilinin nyo na lang din o isulat nyo na lang, huwag nyo na lang sabihin sa ibang tao. Kasi baka sabihin nila, nangangarap kayo ng gising, tama? Oh. Nakakawalang ganang mangarap kapag may kontratelo, di ba? Sa mga magulang nyo na lang i-share. Siguro naman susuportahan nila kayo. Tama ba mga magulang? Susuportahan nyo ba ang mga anak sa matapos sila sa kanilang pag-aaral? Ang una kong pangarap ay natupad na maging guro ako sa Lasalle of San Mateo sa Isabela. Ngunit 2 taon lang ako nagturo. Bakit? Nabigyan ako ng pagkakataong mga ibang bansa. To make this story short, noong April 2008, nag-abroad ako. Pumunta ako sa ibang bansa. Pero hindi naging madali ang lahat. Dahil noong araw bago ako lumipad, inutang ang pera ko. May nakasabay ako sa airport eh. Pareho kaming pupunta sa ibang bansa. Sabi niya, pautang ng pera mo, pagdating natin doon, babayaran kita. Hindi ako binayaran. Ang hirap maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Lalo na kapag wala kang pera. Buti na lang sa awa ng Diyos, after 2 weeks, ay nakahanap ako ng magandang trabaho. Thank God talaga. Alam nyo, nag-work ako sa abroad for 14 long years.
14 years akong nagtrabaho sa abroad as HR manager. Mahal ko talaga ang trabaho ko. Malaki kasi talaga ang sahod eh. Pero bakit ako umuwi? Minabuti ko nang umuwi because I realized mas mahal ko pala ang sarili kong bansa. Char. O, diba? Makabayan, patriotic. Total sa palagay ko ay natupad ko na rin naman ang sarili kong pangarap at pangarap ko para sa aking pamilya, kaya nagdesisyon na akong umuwi. Napagtapos ko na ng kolehiyo ang bunso kong kapatid. Tapos, naipagpatayo ko na rin naman ang bahay ang nanay at tatay ko. Nabigyan ko na rin sila ng maliit na negosyo. At naging mabuti na rin naman ang kanilang pamumuhay. Tapos, nagkaroon na rin naman ako ng sarili kong mga ari-arian. Kaya, umuwi na lang ako ng Pilipinas. Pero alam nyo ba, na ang pagiging mayaman ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng maraming pera o magandang ari-arian, kundi ang pagkakaroon ng kompleto at masayang pamilya. Alam niyo yon? Yung presensya, yung pagmamahal nila, yun ang nagpapayaman sa atin at nagbibigay sa atin ng dahilan para magkaroon ng peace of mind at matiwasay na buhay. Kaya kahit ano pa ang marating natin sa buhay, huwag ninyong kalilimutan ng inyong mga magulang na nagsakripisyo para kayo ay mapalaki at mapag-aral. Okay? Sa kabuuan ng buhay ko ay naging matagumpay naman at naging makabuluhan. May mga malulungkot na nangyari pero syempre, mas marami ang mga masasayang events sa buhay ko. At utang ko sa Panginoon ang lahat ng aking tagumpay. Kung wala ang Diyos sa aking buhay, hindi ko mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok na aking kinaharap. And I also thank my alma mater, the Inarangan Elementary School, and my previous teachers, kahit lahat retired na, and to my family, as they are all part of my success, for without them, I wouldn't have come this far. I would like to congratulate all the lovely parents and guardians for their love, support, and sacrifices para magabayan ang kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Mga bata, pwede nyo bang tingnan ang inyong mga magulang? O, tingnan ang inyong mga magulang. Kumaway, ngumiti, at sabihin ng salitang salamat, Nay, Tay, Ma, Pa, or whatever you call your parents. Kahit anong tawag niyo sa inyong mga magulang. Okay, do it. In a count of 3. 1, 2, 3. Where's your parent? Bakit sa likod ka nakatingin? Nandun! Oh, I'm sorry! Sister at na kasi ma'am. Kaya naman pala. How about you guys? O, nasa na inyong mga magulang? Nandito sa kaliwa nyo, hindi ba? Ba't wala akong nakitang lumingon doon? O, sige na. Say thank you to your parents. Salamat, Nay, Tay. Oh my God! Ba't tayo naiiyak? Sabi ko lumingon, kumaway, at sabihin, salamat, Nay, Tay. Okay, do it now. 1, 2, 3, go! Naku, wala kayong regalo mamaya. Wala kayong regalo mamaya kung ako ang nanay nyo. O ngayon naman, tingnan nyo ang inyong mga guro. Hanapin ang inyong mga guro. O, kumaway din. At sabihin, thank you, ma'am. Thank you, sir. Oh my God. Now I realize, mas mahal nyo ang inyong mga guro kaysa sa inyong mga magulang. Kasi mas malakas ang inyong boses. Mas natutuwa kayong pasalamatan ng inyong mga guro. Okay naman, it's time for you to congratulate yourself. Ang kaliwang balikat. Tapikin nyo ang inyong kaliwang balikat at sabihin, great job, I did it. Great job, I did it. Great job, I did it. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Very good. Saya-saya nyo, oh. Kala nyo, tapos ng pag-aaral nyo. Wala nang assignments, wala nang mga projects. Mag-high school pa kayo. Congratulations sa inyong lahat, lalo na sa ating mga graduates, for taking the initial step needed to build your brighter future. Hindi lang dito sa elementarya nagtatapos lang ang lahat. Ipagpatuloy nyo ang inyong pag-aaral. Mag-high school kayo hanggang sa matapos nyo ang kolehiyo. Nang sa ganon, matupad ninyo ang inyong mga pangarap at makatulong kayo para sa pag-unlad ng ating bansa. Mangarap
Dahil ang ating pangarap, ang ating gabay para tayo ay magtagumpay. And in pursuing your dreams, be motivated, determined, and fearless. Maging excited kayo sa future. Huwag matakot mabigo. Okay? At tuparin ang inyong mga pangarap sa buhay. Maging matapang at maging handa sa kung anuman ang maging resulta. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng plano natin sa buhay ang siyang nasusunod. Minsan kung ano ang hindi natin plinano, yun ang nangyayari. But don't worry, because God's plan is always better than ours. Palaging mas maganda ang plano ng Panginoon para sa atin kesa sa sarili nating mga plano. Ang pag-abot ng inyong mga pangarap ay sa pag-abot ng inyong mga pangarap at ambisyon, mararanasan nyo ang iba't ibang hirap at klase ng pagsubok. Pero huwag mong alala. Be strong and confident because life is like riding a bicycle. For you to keep moving, for you to keep your balance, you must keep moving. Huwag susuko dahil sa gitna ng mga pagsubok at hirap, doon natin nakakamit ang tamis ng tagumpay. Tandaan, ang inyong magandang kinabukasan ay nasa inyong mga kamay lamang. Wala sa kamay ng sinuman. Huwag ninyong hayaan ang ibang tao na maliitin kayo o nakawin ang inyong mga pangarap. Sa mga pangit na naririnig nyo, magbingi-bingihan lang kayo. Don't be discouraged. Mag-focus sa pag-aaral at magpatuloy sa pag-abot ng inyong mga mithiin sa buhay. Sino dito yung mga ambisyosa at ambisyoso? Yung minsan naiinggit sa kanila sa iba. Sino? Wala? Kapag bago yung cellphone ng katabi mo, tapos ikaw walang cellphone, hindi ka ba naiinggit? Hindi ka ba nag-aambisyon na sana isang araw magkaroon din ako ng magandang cellphone? Hindi? Totoo? Oo. Magpakatotoo. Alam niyo, sinasabi ko sa inyo, mangarap, mainggit, at maging ambisyoso at ambisyoso kayo. Oo, totoo, gawin niyo. Pero kapag nainggit kayo, huwag kayong maging negative. Huwag niyong siraan ang isang tao dahil lang sa may mga magaganda siyang gamit o dahil lang sa kanyang tagumpay. Bagkus gawin siyang inspirasyon. Alam niyo, nung bata ako, mahilig ako mainggit eh. Pag may nakikita akong magagandang sasakyan, katulad niyan, sinasabi ko sa sarili ko, sana isang araw ako rin magkaroon ng sasakyan. Pero hindi alam ng mga magulang ko. Hindi ko pwedeng sabihin kasi baka mag-self-pity sila, di ba? Ginamit ko ang inggit bilang inspirasyon para magtagumpay sa buhay. Kaya ngayon may sasakyan na rin ako. O, di ba? Noon pag may nakikita akong magagandang bahay, naiinggit din ako. Sinasabi ko sa sarili ko, sana isang araw magkaroon din kami ng bahay na bato. Yung gawa sa semento, para kapag bumagyo o malakas yung hangin, hindi kami mabasa sa loob. Ngayon, may bahay na rin kaming semento na pagpatayo ko na ng bahay ang nanay at tatay ko. Naging inspirasyon ko ang success ng iba para maging successful din ako sa buhay. Pangarap, mga bata, huwag niyong kalimutan mag-aral, mangarap, at magsikap para matupad ang inyong mga hangarin sa buhay. Maging bayani ng inyong sariling bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao o pagbabahagi ng inyong mga talento. Gusto kong mag-share sa inyo ng isang magandang Bible verse na siyang magiging patnubay nyo para kayo ay magtagumpay. Proverbs chapter 16 verse 3 says, "Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed." Ano ang ibig sabihin nito? Ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng inyong mga gagawin at kayo ay magtatagumpay sa inyong mga layunin. Congratulations once again to all of you and God bless you in your future endeavors. Thank you and a pleasant day. Maraming salamat po, Madam Ma'am Mildred P. Garcia.